pinatalsik sa Manila at pinadala sa Dapitan. The compliments ni Kapitan Ricardo Carnicero, El Comandante in Dapitan. I welcome you to our town. Gracias. Buenas días, Padre. Ito si Rizal. Yung Kapitan, kilala ko siya. Isa siyang sikat na author ng No Limitan El Filibusterismo. Numero 1 kalaban ng Espanya dahil yan sa Katoliko. Kilala ko siya, Kapitan. Maaari mo ba itong ibigay kay Padre Ubak? Si. Lingkod ko sa iyo. Ito po ang sulat na pinadala galing kay Padre Master. Ito ay nilalaman ng komisyon kung ay nakitira sa Pilipinas. Hindi ako papayag sa mga kondisyones. Ako muna ay titira sa kwarteryo ni Kapitan Carnicero. Maaari kang maging malaya, mamasyal, kumakain ng paborito mong kabayo. Ay, nagagala. Ang tutuwa. Salamat sa iyo, Kapitan. Nagtrabaho si Rizal sa Dapitan bilang isang manggagamot. Ang kanyang mga pasyente ay mahirap at hindi makabayad at may mga mayayaman na nagbabayad na malaki sa kanyang paglilingkod. Dinadayo pa rin siya ng mga pasyente sa iba't ibang daigdig. Naging interes din ni Rizal ang mga lokal na halamang gamot. Ano po ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ginoo? Isa akong bulag, maaari ba ako pagalingin? Hihintay sila sa loob, pwede. Galing sila Hong Kong. Isang umaga, si Josephine Bracken at ang kanyang tatay, si George Topper, at isang Pilipino na si Manuel Laorlan na naghihintay sa loob ng bahay. Tatanong ko kung saan ka makikita sa mga kaibigan. Doktor, ito pala si George Tucker at ang kanyang anak na si Josephine Bracken. Yes, kinagagaling ka makita niyo. Tinagagalak din kita makita. Ikaw ang kumita ng mga doktor sa Hong Kong. Bilang isang magaling na doktor, matulungan mo ba akong mabalik ang aking pahinga? Gagawin ko ang aking makakaya. Masagbalan dito sa Islang Provihelyo, ang resolusyon at paggawa ng masama laban sa Espanya. Ano ang pangalan ng masasagbal? Dr. Jose P. Rizal, Edad, 39, trabaho, doktor at manunulat. maaari ka ng upo. Ngayon, maaari nang ibigay ang propikit ng konstitusyon at ang mga institusyon. Tinatawagan ko si Atty. Alcocer para sa bayong sarat at para ibigay ang kanyang panig. Walang sino man ang pwede humarang sa ating bansa at kung sino man ang lumagag nito ay dapat lang siyang makulong at mamatay. Dahil walang modo at respeto sa bansang nagpapaaral sa kanya, kaya dapat lang siyang makulong. Gracias sa Panginoon. Ngayon, tinatawagan ko sa hukumang ito si Ginoong Gabriel upang dipinsahan ang kanyang panig. Gracias, Señor. Ang kadakilaan ng isang tao ay matatagpuan hindi lamang sa kandahang loob at katapangan na ngayon ay nakikita ko kay Dr. Jose Rizal. Bago natin nasdaan si Dr. Jose Rizal ay tignan muna ang iyong mga sarili. Ang tanging nais lamang niya ay pantay na trato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Hindi dapat padalos-dalos na bigyan parusa ang nasasaktan na hindi naman dapat sa kanya. Gracias, Atty. Gabriel.
Ngayon, bigyan natin ng pagkataon ang nasasaktan na magsalita sa hukumang ito upang dipensahan ang kanyang sarili. Gracias. Wala akong ginawang masama sa tambayan. Pagkos, gusto ko lang mapabuti ang ating bansa. Wala matibay na ebidensya at maling paratang lamang ang kanilang isinasalita sa hukumang ito. Hindi ako pwedeng magkasala sa pupilyo sapagkat ako mismo ang pumipigil sa binabalak ng pag-aaklas nila Dr. Pio. Ginamit lamang ang aking pangalan, dala ng kanilang pag-aaklas. Marami pa akong gustong sabihin, mapatunayan lamang ang aking sarili na walang kasalanan. Sana gamitin niyo ang inyong kaisipan upang magawa ang nararapat. Karoon ng matusay probesisyon ukol sa kaso ni Rizal. Papalam na lang namin kung ano ang resulta ng probesisyon. Kailangan pa ba natin talunan ang tulan ni Rizal dahil sa kanyang kasalanang ginawa? Ayun ako! Ayun ako. Total, pare-pareho naman tayo nararamdaman tungkol sa kaso ni Rizal. Kaya tutuloy ko ang sentensyang kapatayan ni Rizal. Maya-maya ipapadala ko ang kaso na ito kay Gobernador General Padilla. Pinirmahan na nga ng hukom ang sentensya na kamatayan na laan para kay Dr. Jose Rizal. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hahatulan ng kamatayan ng korte. Ito ay pinagtibay ng Gobernador General Remilio D. Polavea at gagampanin sa ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa alas 7 ng umaga sa Bagong Taon. Maaari niyo po ba akong barilin ng kaharap? Posible, pinag-uutos sa amin na babaril ka habang nakatalikod. Kung gayon, maaari niyo po ba akong hindi barilin sa ulo? Sino man ang sumangayon na gawin ito ay paparusahan din ang kamatayan.